So good day Sir Reyno, ito yung aparato mo na small MPPT. So 1000 watts inverter pure sine wave. Then tatlo yung breaker natin dito, no. Breaker ng solar panel, breaker ng battery, breaker ng inverter. Then ito kagandahan nga nito sa small MPPT natin, no. Nakikita natin yung harvest natin dito, namo-monitor natin. So yung ampere, ayan. Then wattage 60, then 13.2 13.3 volts yung battery. So ito yung wattage P 63, then voltage, then ito yung ampere. Okay, so namo-monitor mo yung harvest mo. Then so nakalagay dito is 100 watts solar panel lang, no. So compatible to hanggang 400 watts na solar panel or lower. Okay, so wag kang lalampas sa 400, no. Hindi pwede na doon yung rating nito dahil 25 ampere lang ang MPPT natin. Pero kaya mo na makapag-power ng TV, dalawang electric fan at daytime. Then makapag-washing ka sa daytime kapag malakas na yung battery mo, no, 13 volts. Pwede na yan. Then pwede ito sa LiPo4 battery or sa lead acid, walang problema. Then yun. Asip ko sa ito mamaya, no, sir. Then konting tutorial lang, no. So ito yung breaker ng solar panel, no, positive to negative lang yan. So may mga color coding tayo dyan, no. So red is positive, black is negative para di magkabaligtad yung polarity natin. Then yung battery ganun din, no. So yan yung presentation yan, positive to positive, papunta dito sa battery, positive. Then ang negative is papunta sa negative. So diretso lahat sa battery, yung sa battery natin, saka yung sa inverter. Okay, so ito yung ano natin, outlet, 220 volts na output niyan. Then ang cutoff mo is 11.5 pag nalobat. Then reconnection is 2 plus 11.5 is 13.5. Then red LED, mawawala yan kapag nag-cut off ng 11.5. Then re-reconnect ulit after 13.5 volts. Okay, so pwede mo bago yan, walang problema. Then ito yung mismong MPPT mo, ano. Then relay good. Okay, so yung red LED kapag wala yan, hindi nakagana tong relay mo. Sabihin lowbat ka, kailangan mong antayin para ma-reconnect. Saka mo lang magagamit uli yung inverter mo. Yan, no? May on and off din yan. So papatayin mo natin yung unit natin, no? Para mapakita ko sa iyo. So patayin mo rin yung switch ng inverter. Okay, then battery. So kapag unang papatayin mo, no, unahin mo is yung solar panel para maiwasan masira yung controller natin. Then yung inverter, then yung battery. Okay, so darating sa iyo yung unit mo ganyan, walang kasamang wire, so aparato lang, no, sir. Then naikabit mo na kunwari solar panel mo saka battery, no. Kung wala kang mabila ng battery or solar panel, meron akong link, pwede mong orderan. Okay, so solar panel nga 400 watts or lower, pwedeng dalawang 200 watts or dalawang 160, walang problema. So papowerin natin yung unit natin, kabit mo na yung mga wiring mo dyan, no? So wala kang gagalawin kundi dito lang sa terminal na yan, no? Dyan lang, dyan ka connection ng mga wire mo para sa solar panel, para sa battery at para sa wire ng inverter. Okay, power natin yung battery, no? Kapag papower mo, unahin mo yung battery. Okay, so magdi-display yung MPPT natin, mag-initialize yan, no? Then pwede mo nang gamitin kagad yung inverter kahit wala ka pang solar panel o kung mayroong charge yung battery mo, no? So ayan, maka-power na yung inverter natin, no? So power natin din yung dito sa mismong inverter switch. So green is good, then blinking red, mayroong low voltage o high voltage, no? So re-reset mo lang yun. Then saksakan natin ng load. So ito, ceiling fan, lagyan natin tong ceiling fan natin, no? So 220 volts na nga to, pure sine wave. So walang ugong yung electric fan or washing. Okay, so lagyan natin ng load na 220 volts electric fan, din 60 watts. So itong ceiling fan ko 220 din to, no, pero 20 watts lang yan. So ang load natin is 100 watts load per hour daytime, walang problema. Then pwede kang mag-washing daytime. Yan. So salamat sa pagtitiwala na Sir Ray, katukayo, no? So ito, pasip ko na sa ito maya maya. So salamat sa pagtitiwala, God bless.